Is Japan truly anti-foreigner? The real story behind the rumors. Part 2. Napilitan sila na magpatupad ng tinatawag nilang side door. Yung side door ay ang naisip nilang alternatibong paraan para sa pagpapasok ng mga dayuhan o ibang lahi sa bansa nila nang hindi sinisira ang opisyal na patakaran ng kanilang bansa, opisyal na patakaran ng Japan. At simula noon, dun sila nakapagpapasok ng mga trainee. Simula noon ay nagkaroon sila ng trainee system. Yun yung nagpapapasok sila ng mga trainees galing ibang bansa. Yung mga trainees na nag-aaral or nagtitrain dito sa Japan, pero ang sa totoo lang ay nagtatrabaho na din talaga sa mga trabahong KKK, Kitanay, Kitsui, Dangerous. Yung ibig sabihin nun, yung mga maduming trabaho tulad ng mga sa basurero, ganun, tas dangerous yung mga construction, mga iba nga sa pabrika, yon. Doon sila nag-start na magkaroon ng mga trainee dito sa Japan. Dahil sa trainee system, yung pagpapapasok nila ng mga trainee dito para magtrabaho, para mapunan ang kanilang labor shortage. At taong 1990s ay nag-umpisa naman silang tumanggap ng mga Nikkei-jin. Yung Nikkei-jin na tinatawag, yun naman yung mga half-blood Japanese na galing sa ibang bansa. Kasi meron ding mga Japanese na lumalabas ng bansa nang dahil sa trabaho nila. Yung ibang Japanese kasi na working dito sa Japan ay kailangang ipadala sa ibang bansa or na-assign sa ibang bansa. Yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng pamilya sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon ng half-blood sa labas ng bansang Japan. At noon nga, panahon ng 90s ay nag-umpisa na silang tumanggap ng mga Nikkei-jin dahil naisip nila na mas may karapatan naman or mas maigi na papasukin dito sa bansa nila ang may kalahating dugo ng kanilang lahi. At sa paglipas ng panahon at patuloy na pagbaba ng populasyon ng Japan ay nananatili silang kulang sa mga trabahador or may problema sa labor shortage. Kaya naman, mas nagiging maluag ang Japan sa mga ibang lahi na makapasok dito sa bansa nila. Mas nagbubukas sila para sa mga foreigner o sa mga workers at tourists na makapasok sa bansa nila para makatulong sa ekonomiya nila. Na naging dahilan din ng mga tourist overstayer dito sa Japan. Maraming kabilang na Pilipino ang nagiging overstayer dito na mga nagtatrabaho sa mga kumpanya ng factory, ng construction at iba pang trabaho. At yun yung nagiging dahilan ng unti-unti ulit na paghigpit ng Japan ngayon dahil sa mga krimen na rin na nagaganap na hindi naman ginawa ng lahi nila. Yung kinatatakutan nila nung unang panahon na magkaroon ng krimen dahil sa ibang lahi, sa pangunguna ng ibang lahi dito sa bansa nila ay nagaganap na nga sa panahon ngayon. Kaya paunti-unti ay medyo naghihigpit na ulit sila na ikinagagalit ng maraming foreigner na may point naman talaga ang Japan dahil unang panahon pa lang ay inisip na talaga nila na mangyayari iyon kapag nagpasok sila ng ibang lahi dito sa bansa nila. Yun nga lang, no choice sila dahil nga kailangan nila ng mga workers para makatulong sa kanilang ekonomiya. Kaya Japan na mismo ang nag-a-adjust at gumagawa ng paraan. Hindi naman silang sobrang naghihigpit sa lahat ng foreigner. Yung paghihigpit nila, ang mga apektado lang po doon ay yung mga ibang lahi na may ginagawang krimen or may ginagawang hindi maganda. Kaya kung wala kang ginagawang hindi maganda, hindi ka apektado doon, hindi ka dapat magalit at matakot. Hindi ka dapat magtanim ng galit sa gobyerno ng Japan dahil ang purpose ng paghigpit nila ay ang maprotektahan lang ulit ang kanilang bansa. Sa panahon kasi ngayon, kung hindi nyo nababalitaan ay sobrang dami na ng krimen na nagaganap dito sa Japan na hindi talaga Japanese ang may gawa kundi ibang lahi. Nagaganap na dito yung mga nakawan dahil sa sala ng ibang lahi. Marami ditong mga ibang lahi na nagnanakaw sa farm, nagnanakaw sa mga factory. At unti-unti na din kasi dumudumi yung bansa nila kung saan-saan ka na makakakita ng mga basura, lalo na sa mga tourist spot. Yun yung pinakaayaw ng mga Japanese. Kasi alam nyo ba, yung mga Japanese, kahit talaga walang nakatingin sa kanila, hindi talaga sila nagtatapon ng mga basura kung walang basurahan. Talagang ibinubulsa pa talaga nila ang basura nila or iniuwi pa talaga nila sa bahay nila. Pero sa panahon ngayon, hindi na lahat ng Hapon ganon. Pero 99% ng Japanese pa rin yung talagang rule mamoteru or nakapalo the rule sa Japan kahit wala sa kanilang nakatingin. Kaya Minabel, sana hindi kayo magalit sa gobyerno ng Japan dahil isipin nyo, kung nung unang panahon pa lang ay ayaw na nila ng ibang lahi sa bansa nila dahil sa kinatatakutan nilang maging epekto. At ngayon ay kinakaharap na nga nila yung kinatatakutan nilang mga epekto, mga pangyayaring krimen na dulot ng iba't ibang lahi. Tulad nga din yung marami nang maingay ngayon sa mga train. Di ba pag mga Japanese, sobrang tahimik lang talaga nila. Ngayon, meron ng mga nag-uusap-usap sa train, tapos meron ng nanonood sa cellphone, ang ingay. Isa yun kung bakit may mga Japanese na ayaw sa foreigner. Pati na rin yung mga kalat sa lugar kung saan sa nagtatapon kahit walang basurahan. Nung unang panahon talaga, di ba, isa nga yung Japan sa kinikilalang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. Pero ngayon, may makikita ka na nga rin mga kalat-kalat sa ibang area ng Japan. Pati na rin, ang dami na talagang yung mga pagnanakaw dito, tapos yung iba pa, yung ugali ng foreigner ay masyadong ma-pride. Na alam nyo ba, pag may nahuli yung mga pulis ng Japan, dahil alam nilang napakabait ng mga Japanese, ay kahit pulis pa mismo ay hindi na nila rin-respeto pag kinakausap nila. Kumbaga, sila na yung mali, kaya sila nasita at nahuli. Pero sila pa yung may ganang magtaas ng pride na magtaas ng boses na kailangan, dahil foreigner sila, pakisamahan sila na maigi o kausapin sila na maigi. Kumbaga, kinukuha nila yung galit ng Hapon. Yun, di ba? Pag nakuha na nila yung galit ng Hapon, ng halimbawa ng pulis, saka sila titirada na porkit badayuhan ako dito, porkit ibang lahi ako, dinidiscriminate nyo ako, ganun. Di ba? Yun yung grabing epekto na nagaganap dito ngayon sa Japan na mismo yung nag-a-adjust. Hindi naman talaga na ayaw na talaga nila ng mga foreigner dito. Dahil sa ngayon, marami na din talaga yung mga mixed blood dito or Nikkei din. Kaya talagang pinapahalagahan na rin nila ang mga foreigner dito sa Japan. Dahil alam din nila na malaki ang tulong ng mga foreigner sa ekonomiya ng kanilang bansa.
Kaya gustuhin man nila na palayasin talaga dito ang mga ibang lahi ay hindi na nga nila magawa dahil sa ganung dahilan. Kaya sila na mismo ang nag-a-adjust. Kaya kung nararamdaman ng ibang foreigner na kung nararamdaman nyo man na galit yung mga gobyerno sa Japan ay dahil din yun sa hindi magandang epekto na idinudulot nito sa bansa nila. Ang gusto lang naman nila ay yung safe na bansa at maayos. Ngayon, isipin nyo kung kayo yung nasa sitwasyon nila, kung ano yung mararamdaman ninyo. Kung yung dati na kinatatakutan nyo pa lamang na ayaw yung mangyari ay kinakaharap nyo na ngayon at nangyayari na nga, hindi lang isang beses kundi marami ng beses. Kayo, hindi ba kayo maghihigpit kung ganun?